At sa ibang balita, tinanggap na po ng RCBC ang ikalawang alok na mag-leave ng kanilang president na si Lorenzo Tan. Iginiit daw ni Tan na kailangan niyang lumiban sa trabaho para makatutok sa paglilinis ng kanyang pangalan na idinawit sa $81 million money laundering case. Ayon sa abogado ni Tan, ayaw ng kanyang kliyente na magmukhang iniimpluwensyahan niya ang investigasyon. Mas magkakaroon din daw ng panahon si Tan para harapin ang umano'y mga pag-atake sa kanya na wala raw basehan. Ayon sa pahayag ng RCBC, wala pang ebidensyang ipepresenta para ikonekta si Tan sa issue. Sinabi rin daw ng sinibak na branch manager na si Maia Deguito na walang kinalaman si Tan sa pagbubukas ng mga account na pinasukan ng $81 million na ninakaw mula sa Central Bank of Bangladesh. Nagsorry rin ang RCBC sa mga shareholder, mga kliyente nito at sa publiko dahil sa pagkakadawit ng kanilang tauhan sa issue. Nangako rin po ang RCBC na makikipagtulungan sa gobyerno kaugnay nito.